Hello Philippines, hello world. Andito po ang batang mga nagbabalik po para i-vlog na naman po ang tinampo ng Matara mga idol. At ito naman, at sabi nga yung request ni Sir Pio Precioso. Ito Sir Pio Precioso, na sinasabi mo ang kalsada natin ay parang Skyplex ang pagkagawa. Ito, sabi ko nga po, yung lupa na ito ay tumabag dahil ito nga po yung pinakang ka-level niya ng lupa. Ang taas po ito ay mahigit po 1 meter. Ngayon po bumaba siya ito. Ayan, ganyan po kataas ang ibinaba. 1 meter po ang ibinaba ng ating kalsada na po. At dahil nga po sabi ni Sir Pio, rume-request siya doon sa gobyerno. At siguro lahat naman ganito ang gusto, na mapakaray ang ating mga kalsada. Pag ganito may mga kalamidad, dapat maayos talaga, na hindi yung ang ating mga ginagawang kalsada ay tinitipid sa materyales at ginagawang gatinapay na Skyplex. Talagang totoo po yan. Ayan o, durog-durog. Ayan. Kaya doon po sa halimbawa, magawan po ng paraan ng ating kalsada na paraan. Dapat po patibayin na po natin na lifetime naman. Ano po? Para hindi naman po talagang gantong napakahirap ng transbordo. Katulad ngayon, sa mga ayuda natin, ang hirap paakyatin dito kasi nga itong ang nagiging problema, itong kalsadang ito. Kaya nga binisita ko lahat, ito nga request nga noon ni Sir Pio Precioso. Ayan, Sir Pio Precioso, ayan yung request mo sa akin na kalsada na 2 times kung ibibidyo ngayon, para hindi ka lang maghinanakit na makita mo. Ayan, pinapaabot natin sa gobyerno liyan, Sir Pio, at kay Roger Rugando, shout out sa iyo po, Roger Rugando. At sa lahat po ng Rugandos family, shout out, Reblandos family. Siguro naman po, ito po ang masasabi ko naman po mga Lodi. Ito naman po siguro ay sabi nga nung ating mahal na mayor, congressman and gobernador ay on the way ng gagawain. At siguro naman po, patitibayin talaga na po ito, hindi na po yung ganito. At hindi lang sa matibay, kundi palalawakin pa. Ano po? At siguro yung ganitong mga sabihin nga lumalandslide na lupa, mas maganda po pa nito, lagyan ng barandilya dyan sa gilid, o yung mga sasabihing nakaharang talaga siya, na patitibayin siya, hindi yung ganitong kakalkalin lang uli tapos papatungan na lang ng mga bato. Mas maganda nun may harang pa po sa mga gilid, sa mga site, at ganun din po doon sa mga iba pang lugar na bumababa. Ano po, yun nga po, yung kung makikita nyo sa video ko dyan sa lupa naman ni Tata Eddie, dito po sa Barangay Kundong, dito sa Apitong, Barangay Matara, na yan, ganun din po, bumagsak din po. Labi naman po yung 200 meters yung ibinaba ng lupa, kaya napakadelikado po yung kabilang side din. At ito nga, sabi ko nga, ito yung binibidyo kong durug-durug na tinampo. Kaya durug-durug na tinampo, durug-durug din ang ating Pasko mga Lodi. Yan mga Lodi, durug-durug din ang ating Pasko. At yun nga lang po, sabi ko, panawagan ko kay congressman na ganito, sa ating gobernador. Sana po ma-action na ito. Ngayon na po ninyo ipakita na po ninyo yung inyong kwan sa tao ngayon, sa bawat barangay, bawat lugar, na yung yung nasa puso ninyo, dapat itulong na ninyo po ngayon, mapa-action na ninyo. Action na po ninyo. Alam po namin, napakahirap action at sa dami po ngayon mga nagiging problema. At hindi lang naman po ito sa iba't ibang lugar. Pero sana po mapasama na po ang lugar ng Barangay Matara, na magawa na po ng paraan. Kasi naman po talagang napakadelikado na po sa mga motor at jeep. Ayan, ginawa na lang nga po ng paraan ng mga barangay official at ng mga tag-jeep na ganito, tambakan siya ng mga bato. Pero hindi po sasapat ang batong ito ng mga tinambak, kasi yan, may katulad na naman, may darating na naman tayong bagyo mga Lodi. Hindi natin naman sabing malakas o mahina. Ay paano naman po kung umulan na naman? Pwede na po itong kalsada na ito tumapo na dito sa liwanag na to, sa kabilang side na to. Pwede dyan na yan mapadpad sa gilid na yan lahat. At ito'y magiging mistulang lupa na, lalong hindi na po matadaanan. Ang makakadaan lang po siguro tao. Ngayon po, malapit na po ang Pasko, yung mag-uuwian galing Manila. Paano pa po sila makakauwi? Kaya nire-request ko po sa inyo, sana po mabilis na aksyon, mga kalodi kong mga government. Yan po, humihingi po kami sa inyo ng tulong, na sana po malagyan muna to ng temporary, na mapatibay-tibay po itong kahit kabilang side po, o kung kaya po dalawang side na to, para meron naman pong madaanan yung inyong sasakyan.
Katulad ngayon, papasko, mag-i-election, paano pa po kayo makakapunta dito sa mga bukid? Kung ganito po ang style, mga lodi. Ayan, oh. Puro tipak-tipak at talagang napaka... Kung sa tinapay ay Skyflex na Skyflex, tipid na tipid sa materyales. Ayan, mga lodi. O, totoo po yan binabalita ko. Ayan. Napakatagilid na mga idol. O, mga kalodi ko. Ayan po. Patabing galang na lang po doon sa mga gobernador, congressmen at ating pong mahal na mayor. Sana po mabigyan tugon ang ating tinampo. At ang pagdating ng Pasko ay sana po maayos na po ito para po yung mga kababayan natin sa ibang lugar sa Manila ay makauwi po dito ng matiwasay at safe po. Ano po, ganun din po kayo sa pagpunta nyo dito, maging safe din. Dahil sa ganitong kalsada natin, mapaayos na agad. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat mga kalodi. Kung nagustuhan nyo ang 2 times videos ng aking vlog ng Batang Mangyan, ito po masabi ko sa inyo, kaway-kaway mga kalodi. Hello Philippines, mabuhay na tuloy ang buhay. Durog na Pasko.